Game preview muna tayo mga pare ko sa unang preseason games ng Lakers kontra sa Phoenix Suns. Ang problema dyan, umpisa pa lang ng preseason games, apat na agad yung nare-report na nasa injury sa Lakers. Marcus Smart, LBJ, Maxi Kleber at Adio Tierro ang nasa injury list nila dyan. Si LBJ na-report ngayon na merong nerve irritation sa kanyang glute. Samantalang si Marcus Smart sa Achilles tendon kaya hindi rin niya nakapag-practice sa training camp nila. Si Kleber nasa ilalim ng MRI para i-monitor yung injury niya last season. Ayon kay Redick, hindi naman matatagalan itong si Kleber sa pagbabalik pero hindi nga raw yan agad makakapaglaro sa preseason na to. Yung rookie na si Tierro namamaga pa rin yung tuhod dahil sa surgery kaya kung matatandaan natin sa Summer League di rin yan nakapaglaro hanggang ngayon sa training camp at sa preseason games na to kaya malinaw na mag-uumpisa ang preseason games na may malaking kakulangan agad sa lineup ng Lakers at hindi pwedeng isugal yan ni Redick dahil baka lalo pa silang magkaproblema sa mga players sa regular game. Ang Lakers bawas agad sa starting unit dahil kay LBJ. Si Luka ang centerpiece dyan. Kailangan makita sa preseason na to na kaya niyang i-handle ang team, mag-hold ng tempo at mag-setup ng plays para sa mga teammates niya. Nandyan si DeAndre Ayton na magbibigay ng presence sa paint, rebounding, rim protection at interior defense. At kailangan nga nitong ipakita agad yung value niya as a main center at starting caliber. Si Austin Reeves naman ang isa sa magiging secondary scorer dyan sa first unit. At alam naman natin kung gaano ka-epektibo yan sa pagiging backcourt duo kay Luka Doncic. At itong si Hachimura ang malinaw na papasok sa starter na may team chemistry na kay Luka at Reeves kaya pwedeng si Vanderbilt o Jake LaRavia na lang ang pagpilian dyan ni JJ Redick na kukumpleto sa starting unit. Ang Suns ngayon nagdesisyon naman na hindi gamitin si Mark Williams sa matchup kontra Lakers. Hindi natin alam kung bakit, pwedeng absent lang sa unang game o hindi pa full strength sa rotation dahil sa preseason setup nila. Kahit wala naman si Mark Williams, nakikita na malaki pa rin yung potential na maging aggressive ang Suns sa games. Lalo't preseason games to at may pagkakataon silang subukan ang bagong rotation at lineup combination mula dito sa bagong duo nila kay Jalen Green at Devin Booker. Plus additional sa defensive depth nila mula kila Dillon Brooks. At iba pang rotation at lineup combination mula kila Nick Richards at rookie center nilang si Kaman Maluwak. Malaki yung expectation ngayon sa Suns sa backcourt duo nila na magbibigay nga raw ng malaking impact sa opensa mula kay Green at Booker. Pero nakikita naman na pwedeng magkaroon ng kompetisyon yung dalawang to. Lalo na't same role sa iisang lineup. Yan ngayon ang problema ng Suns. Kaya base sa sinasabi ng mga analysis na baka maging triggered rotation yung mga to ngayon sa simula. Pwedeng Booker, Green at isasama yung bench guard tulad nila Brea, Allen o Gillespie. Ang problema, hindi pa yan fully proven kaya pwedeng maging problema nila kung hindi mapaghandaan yung preseason na to dahil ang Suns may sariling constraints, may advantage pa rin sa kompletong roster at pwedeng mag-push sa kanila para sa space at aggression at may stable star sa lineup mula kay Booker nga at Green na nakikitang pwedeng maging dynamic duo. Samantalang ang Lakers hindi agad inaasahan ngayon na magiging dominant sa preseason na to lalo na't sa kakulangan sa lineup pero kung magagawa nga raw na masuportahan agad at magkaroon ng magandang synergy itong si Luka at Ayton at yung mga bench na mas magiging maganda talaga yung takbo sa rotation, ang Lakers pwedeng maging dominante mula sa second quarter hanggang fourth quarter dahil magkakaroon nga ng suporta itong si Luka na main core nila kasama si Reeves dahil kahit wala naman Lolo Bron sa starting unit, meron nga silang Luka na kayang mag-lead at magbigay ng create ng shot at plays lalo na lob threat pass kay Ayton plus effective na backcourt mula kay Austin Reeves kaya nakikitang malakas pa rin talaga ang opensa na pwedeng mabigay ng Lakers sa preseason na to dahil may pagkakataon ngayon ang Lakers na subukan ang bagong rotation nila mula sa starting unit hanggang sa bench kahit merong pang absence at mga injury sa list. Pwede pa rin magkaroon nga ng emerge surprise contribution lalo na ngayon sa healthy na sila Vanderbilt, Jake LaRavia na wing defender plus mga young talent tulad nila Brownie, Dalton Kinnick at iba pa. Samantalang ang Suns maaaring makapag-push sa transition game at maging mabilis sa counter attack dahil nga kila Booker, roster retooling din sila pero mas kakaunti yung expectation para sa perfection nila sa simula na to at may pagkakataon silang mag-experiment sa preseason games.